Si Joe Rogan ay nagising na. Oo, yung sikat na podcaster na mahilig magpaligoy-ligoy sa komplikadong paksa, pero parang walang napupuntahan. Nagpasya na siya na panahon na talaga para maintindihan kung anong nangyayari sa UK at kung bakit ito nagkakagulo. Dahil nagkakagulo na nga talaga mga kaibigan. Kung may bansa kang, tulad ng Inglaterra, na basta nagpapapasok ng tao at binabaliwala ang kaguluhan ng mass migration. Hindi maganda yon. Mapapaisip ka tuloy kung gusto ba nilang pabayaan ang lipunan hanggang pwede na silang gumawa ng bagong batas para protektahan tayo. Kailangan mo ang protektahan, kaya magkakaroon ng mass surveillance sa lahat ng dako, mas maraming pulis sa mga lansangan at mas maraming inaaresto. Sa Inglaterra, inaaresto rin sila dahil sa social media posts. Matagal ko na naririnig yan. Ang dami talaga, mas marami pa kaysa Tsina, Rusya o kahit pinagsama pa ang dalawa. Grabe talaga ang nangyayari sa UK. At nakakatuwang makita na si Joe Rogan ay hindi na lang mananahimik tungkol dito. Tingnan mo, matalino siyang tao. Malinaw na matagumpay siya. Alam niya talaga ang pinag-uusapan niya. Kahit hindi malinaw ang dahilan, parang nakikiayon lang siya sa isyong ito. Hindi rin niya binibigyang diin kung gaano kabaliwa ang nangyayari sa UK kahit grabe na talaga. Ang maganda, hindi natatakot si Dave Rubin na punahin ito. Salamat sa Diyos at may tulad niya. Libo-libong tao ngayong taon, 12,000 lang nung nakaraan. At ito ang Magna Carta noon. Ang isa pang problema na meron kayo, malinaw naman, bukod sa imigrasyon at kultura at ang mga pangpatay na nangyayari sa mga kalsada. Alam ko rin na may ilan sa paligid ninyo na kinukulong ang mga tao dahil lang sa mga posts nila sa Twitter na sumasalungat sa naratibo, tungkol man ito sa mga kwento o iba pang issue. Narito si RFK Jr. tungkol sa mga nangyayari sa kabilang panig ng dagat. Tingnan mo sa Inglaterra, may mga nakakakulong dahil lang sa mga post nila sa Twitter. 12,000 tao ngayong taon. Halos hindi mo na maintindihan kung gaano kasama ang nangyari, di ba? Hindi lang nila hinayaan na mangyari ang isang nakakabaliw na bagay na pumasok at sakupin ng isang baliw na lipunan ang sarili nilang lipunan. Literal nilang ikinukulong ang mga tao parang Russian KGB noon dahil lang sa pagsasabing hindi nila gusto na nagkakawatak-watak ang lipunan nila, kinukulong nilang mga ito. Sinabi sa akin na hindi ako pwedeng bumalik sa bayan ko dahil baka ituring akong terorista dahil sa pagsasabi kong hindi ko gusto ang mga nangyayari. 12,000 nung nakaraang taon. At ito ang Magna Carta, alam mo, ay sinulat. At ngayon, alam mo, ito na lang ay isang diktatura. Tinanggal nila ang trial by jury maliban sa kaso ng pagpatay, panggagahasa at iba pa. Ngayon, hukom na lang ang nagdedesisyon. Kaya kahit ano pa yan, paglabag sa social media o iba pa, wala nang makatuwirang paglilitis sa harap ng hurado. Hindi ikaw ang huhusga o magpapasya sa'yo, hukom ang gagawa nun. At marami dito ay kritisismo tungkol sa imigrasyon, tulad ng lehitimong kritisismo sa imigrasyon at lehitimong kritisismo sa mga krimeng nagawa at mga taong nagagalit, na lubos namang normal. Sa halip na umaksyon, gusto nilang hulihin ang mga nagrereklamo. Tama. Okay lang sabihin na ayaw mo ng krimen kung nakatira ka sa isang maayos na bansa. Pero kapag gobyerno mismo ang pumapayag sa krimen, ayaw nila itong marinig. Buti na lang wala na si Kia, pero di ko sure kung mas mabuti ang susunod sa kanya. Andrew, dapat ay nasa bansa mo ako sa loob ng ilang araw para sa art conference na ginagawa ko taon-taon. Hindi pa malinaw kung makakapunta ako dahil medyo may iniinda ako ngayon at hindi ko alam kung kakayanin ko ang biyahe. Pero nung nandun ako nung nakaraang taon para sa art conference, nagapunan ako kasama ang marami nating kaibigan na naging panauhin na rin sa palabas. Hindi na kailangang banggitin ng mga pangalan sa ngayon. At lahat kami ay nag-uusap tungkol sa kung paano, sa unang pagkakataon sa buhay namin, nasa ibang bansa kami kung saan natatakot kaming mag-tweet ng iniisip namin. Ibig ko sabihin, naalala ko na iniisip ko, ayaw kong mapunta sa ganun. Hindi naman sa iniisip kong aarestuhin ako bilang isang Amerikano dahil nag-tweet ako ng kung ano. Pero ayaw kong maabala sa customs o sa iba pang mga bagay na pwedeng magdulot ng sakit ng ulo. Ikaw ay British citizen at nag-tweet ng controversial na bagay. Dapat lang na ito'y nakakabahala, gaya ng iba pa. Oh, ibig kong sabihin, nandoon ako sa hapunan na yon. Maaring naalala mo. Hindi ko alam na ganun lang pala. Hindi ko alam kung paano, alam mo yun, pinoprotektahan ko lang ang mga inosente dito. Sige, oo. Baka hindi lang sapat ang dating nito. Nandun pa rin ako. Oh, mahirap tukuyin kung hanggang saan ako mag-aalala. Wala pa namang kumatok sa pintuan ko. At alam nila yon. Kung sino man sila, iniisip ko rin. Isa ba itong taong nasa likod nito sa matataas na pwesto sa pulisya?
May politiko bang nakikipag-usap sa pulisya at sinasabing, "Oy, alam mo na, mas mabuti sigurong higpitan nyo ang mga ganitong bagay." Kailangan nilang magdesisyon para sa mga tulad ko. Lalo na't may malaki akong palabas ngayon sa UK, pati kina Constantine o Francis. Malaking desisyon yon kasi lalo lang lalaki ang issue at magiging front page news pa, mas malala pa sa mga katawa-tawang balita ngayon. Kaya wala pa akong natatanggap na katok sa pinto. Parang minsan gusto ko na rin maranasan yon, alam mo yon? Kasi parang, sige, kunin ang camera, alam mo yon? Kaya hindi ako nakaupo dito na may parehong takot na nararamdaman ng iba sa Russia. At sinasabi rin ng mga tao na mas marami pang inaaresto dito kaysa sa Russia ngayon dahil sa paglabag sa malayang pananalita. Ibig kong sabihin, nakakabaliw na umabot na tayo sa puntong pwede na nating ikumpara o itulad ang mga ito. Sa tingin ko, duda akong nire-record ng Russia ang lahat ng issue nila sa malayang pananalita, kaya hindi natin alam ang buong katotohanan. Pero, ang ibig kong sabihin, ilan sa mga nakausap ko nitong mga nakaraang taon tungkol dito, may mga tao na, alam mo yon, inaresto sila. Nilagay siya sa selda ng isang araw, buong araw talaga. May nagreklamo dahil naging critical siya sa eskwelahan, sa WhatsApp group ng mga taga-eskwelahan. Pero hindi naman siya nagmura o gumamit ng diskriminasyon. Basta naging critical lang. Nagreklamo ang eskwelahan at biglang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay. Dinala siya at ang kanyang asawa sa harap ng kanilang anak na babae, inaresto sila. Napakasamang pangyayari at hindi makakalimutan ng anak na iyon ang nangyari. Ikinulong sila ng matagal, kaya nakakabahala ito. Sa kasamaang palad, unti-unti tayong napupunta sa otoritarianismo. Ayokong maging paulit-ulit, pero madalas kong talakayin ang multikulturalismo dahil ito ang sentro ng maraming issue. Sa huli, tinanong mo kanina kung ano talaga ang nagbibigay ng karapatan sa pulis at gobyerno para mamuno o isinuko na nila yon. Mahirap sagutin yan. Sa tingin ko, nakakatakot kasi hindi lang gobyerno, kundi pati BBC na dapat tagapagbalita ng Estado, hindi masyadong iniisip ito. Maaring pagdebatehan kung kailangan ng tagapagbalita ng Estado, pero dapat nitong ipakita ang kultura ng bansa. Hindi talaga ito nagagawa, paalala lang sa mga nagtataka. Kapag ang kultura, ayon sa kahulugan, ay multi ito. Kahit ano pa ang ibig sabihin ng multi, ano nga ba ang ibinabalik nito sa atin? Kaya kahit ano pa ang iniisip o sinasabi natin ni Jeffrey o ng mga tagapanood niya tungkol sa grooming gangs, malinaw na iba ang pananaw ni Cenk. Hindi rin ganun ang iniisip ng milyon-milyong Muslim ngayon. Hindi ibig sabihin lahat sila ay sang-ayon dun. May 5 milyon o higit pang tao sa bansa. Karamihan ay mula sa ibang lahi, na marami sa kanila ay hindi nakikita o iniisip na problema ito. Ano ang dapat gawin ng BBC? Ipinapakita lang ito ang kalagayan ng bansa na nagiging mas Muslim. Ang mga Muslim din, kung titingnan mo ang mga bansa kung saan ang mga Muslim ay parang kung saan wala tayong ekstremismo at radikalismo, makikita natin na medyo otoritarian tulad ng mga bansang Emirato halimbawa. Isa pang lugar ay Israel. Alam mo, 20% ng bansa ay Muslim at wala silang malaking problema. May ilang issue pero hindi kasing lalagaya sa UK. Mahigpit naman ang pamamalakad sa Israel. Sa isang paraan o iba pa, nagiging at magiging mas authoritarian tayong bansa dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang ang multiculturalism. Nakakatakot makita ang bansang mahal mo na unti-unting bumabagsak at nagkakawatak-watak. Narinig mo na ang mga kwento ng kasaysayan kung paano nagbago ang Germany noong dekada 20 ng 1900. Parang ganito rin ang nangyayari sa UK ngayon. At ito ang plano, ang gabay sa kung anong mangyayari sa lahat ng dako kung hindi tayo pumalag. Salamat sa iyong pagbibigay pansin sa bagay na ito.